July 20, 2026, Lunes. Nagpagas na po ba kayo mga kaarangkada? Bukas na po ang big-time oil price hike. Kung magkano ang itataas sa presyo ng langis, alamin mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Senate Impeachment Court inaprubahan ang pagpapasampina ng prosekusyon na ipakita ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. NCRPO magde-deploy ng mahigit 20,000 pulis sa Metro Manila sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PNP iniimbestigahan ang lahat ng posibleng motibo sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. Big-time oil price hike bukas, kasado na. Pilipinas nagtala ng pinakamataas na average residential rate ng kuryente sa buong ASEAN nitong Hunyo. At Filipino tennis star Alex Ayala naghahanda na para sa huling Grand Slam ng taon sa US Open. Sa kapapasok lang na balita, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasampina ang bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at asawa na si Attorney Mans Carpio. Ito ang inihayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Ayon sa Impeachment Court, ang mga hinihiling ay sinasabing reasonable, described, readily identifiable at prima facie evidence. Alamin ang kabuuan ng detalyeng yan, kaugnay dyan na ihatid sa inyo maya-maya lang. Nawasak ang 5 bahay sa Mati City dahil sa pagguho ng lupa kasunod ng mga pag-ulan sa Mindanao nitong weekend. 5 bahay naman ang nasira ng gumuho ng ang isang kalsada sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia. Isa-isang inalalayan ng mga pulis ang mga residente na ito para makatawid sa gumuhong lupa, malalaking bato at dumadaloy na tubig sa kalsada. Ilan sila sa mga residenteng naapektuhan matapos masira ang 5 bahay dahil sa pagguho ng lupa sa Sitio Kulilise, Barangay Tagabakid, Mati City, Davao Oriental nitong Sabado ng gabi, Hulyo 18. Sa isa pang video, isang residente ang kinailangan pang isakay sa stretcher at bulldozer upang mailikas. Nakaranas ng malalakas na pag-ulan ang lugar, dulot ng localized thunderstorm, kaya posibleng ito ang dahilan ng paglambot ng mga lupang gumuho. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang DPWH Davao Oriental 2nd Engineering Office para makadaan muli ang mga sasakyan sa President Diosdado Macapagal Highway. Sa ngayon, passable na ang 1 lane. Patuloy pa rin ang isinasagawang assessment ng lokal na pamahalaan sa pangyayari at tiniyak na mabigyan ng tulong ang mga apektado. Samantala, 5 bahay din ang nawasak nang gumuho ang bahagi ng kalsada sa Davao Bukidnon Road, Purok 39, Sitio Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City, gabi nitong Biyernes, Hulyo 17. Around mga 3 p.m., observe na po ng mga residents may nagsisimula. Parang may naramdaman na sila na may nag-crack, parang medyo nagtitilt na po yung ground. So, doon pa lang po, tinart na po nilang mag-evacuate. Hindi po yun biglaan, ma'am. So parang dahan-dahan po na parang mas grabe yung situation sa lupa or sa road po na yun, ma'am. By that time, 7 p.m. na, doon yung medyo mas malaki na yung pagbagsak po, ma'am. Agad ding nagsagawa ng clearing operations ng DPWH 11. Sa ngayon ay motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng makadaan sa kalsada. Ang mga light vehicles ay ang ruta ng Dato Ladayon Campo 1 na lang muna ang gamitin kung may biyaheng Davao Bukidnon and vice versa. Ngunit ang mga malalaking sasakyan ay gagamitin muna ang Davao Arakan Bukidnon Road at Davao Talaingod San Fernando Road. Wala namang naitalang nasaktan sa pangyayari. Posibleng lumambot din ang lupa sa lugar dahil sa mga pag-ulan bunsod ng localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Samantala, lumubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cebu City kamakailan matapos lamang ang ilang minutong pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit. Sugod na. Sugod na guys, oh.
Wala pa 5 minutos, dagat na. Ganito palagi ang eksena sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu tuwing umuulan. Abot bewang agad ang baha makalipas lamang ang ilang minutong pagbuhos ng ulan. Nitong Biyernes ng hapon, nag-issue ng thunderstorm signal ang Pag-asa Mactan. 1 oras lang na buhos ng ulan, tila resort na ang mga lansangan ng downtown Cebu. Nahirapang dumaan ang mga sasakyan at maraming hindi tumuloy sa takot na tumirik ang kanilang sasakyan. Sa Sindulan, Barangay Mabolo, inilikas ang ilang residente dahil sa lagpas bewang na baha. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ngunit araw-araw na lang napangamba ng mga Cebuano sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan ay ang tila walang katapos ang problema ng lungsod sa baha. Mura siya dagat kay na may bawd. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Patay ang isang 15 anyos na dalagita matapos na tangayin ng rumaragasang agos sa Pasunangka River sa Zamboanga City. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva. Nauwi sa trahedya ang lakad ng 9 na magkakaibigang menor de edad na naligo sa Pasunangka River sa Zamboanga River nitong hapon, July 18. Paalam umano ng grupo sa kanilang mga magulang, pupunta lang sa dance practice pero naligo pala sa Pasunangka River. Maaliwalas umano ang panahon sa lugar pero malakas ang ulan sa kabundukan na nagdulot ng biglang pagtaas ng tubig sa ilog. Dahil dito, tinangay ng rumaragas ang agos ang isang 15 anyos na dalagita. Dakong 4:00 ng hapon nang matagpuan ng kanyang katawan sa ilalim ng tulay ng Tumaga River na ilang kilometro ang layo mula sa pinangyarihan. Nakaligtas naman ang 8 niyang mga kasama na umakyat sa puno habang ang iba ay stranded sa spillway. Agad nagsagawa ng malawakang rescue operation na pinangunahan ng alkalde ng Zamboanga City at CDRRMO Zamboanga. Sa panayam kay Dr. Elmer Apolinario, ang CDRRMO officer ng Zamboanga City, agad daw nilang binalaan ang mga barangay at publiko matapos makatanggap ng weather update tungkol sa malalakas na pag-ulan sa kabundukan. Gayunman, may ilang hindi sumunod sa babala. Ayon pa sa CDRRMO, maglalagay na rin ang lungsod ng early warning system sa lugar upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Babala ng mga otoridad sa publiko, iwasang maligo sa mga ilog tuwing may masamang panahon dahil maaaring magkaroon ng flash flood. Nananawagan naman ang mga residente na maglagay ng flood warning systems, water level monitoring devices, hazard signages, emergency sirens at pansamantalang pagbawalan ang pagpunta sa mga ilog kapag may malakas na pag-ulan sa kabundukan upang maiwasan ang insidente. Mula Zamboanga City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Patay ang 5 taong gulang na bata matapos malunod habang naliligo sa pier sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nailigtas naman ang 2 niyang kasamang bata. Nagbabalik si Clark Pasuit. Naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang 3 batang edad 4, 5 at 7. Nangyayain umano ng 11 taong gulang nilang kapitbahay na maligo sa Angasil Port, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City nitong Biyernes ng hapon. Batay sa investigasyon, sumakay ang mga bata sa minamaneho niyang motor. Hindi umano alam ng mga magulang ng bata na sumama ang mga ito sa kanilang kapitbahay. Napag-alamang napunta ang mga bata sa malalim na parte ng dagat kaya't nalunod. Naisugod pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang 5 taong gulang na bata. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 2. Iniutos na ni Mayor Cindy Chan na paimbestigahan ang insidente at alamin kung sino ang dapat managot sa nangyari. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sugatan ang 5 tao matapos hagisan ng granada ng mga suspect na nakamotor ang convoy ng 2 military truck sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva. 5 katao
kabilang ang 2 miyembro ng militar at 3 sibilyan ang nasugatan matapos umanong hagisan ng granada nang hindi pa nakikilalang riding in tandem ang 2 military trucks sa National Highway sa Barangay Mother Poblacion sa Sharif Agua, Maguindanao del Sur, alas 6 ng umaga nitong Sabado, July 18. Sa inisyal na investigasyon ng Sharif Agua Municipal Police Station, bumiyahe ang convoy mula sa kanilang himpilan sa Old Provincial Capital patungong Isulan para mamili ng pagkain at office supplies. Maswerte namang nakaiwas ang 2 military truck, ngunit makikita ang ilang sibilyang hindi agad nakaiwas mula sa granada. Dahil rito, 3 lalaking sibilyan at 2 sundalo ang sugatan. Agad na rumispondi ang mga pulis ng Sharif Agua Municipal Police Station at isinugod ang mga sugatan sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center para sa agarang gamutan. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng CCTV review, area canvassing at dragnet operations ang mga operatiba sa koordinasyon ng Provincial Explosive and K9 Unit, Provincial Forensic Unit at mga karatig na lokal na pamahalaan upang matukoy at madakip ang 2 sospek. Ayon kay Sharif Agua Mayor Ahmad B. Ampatuan, titiyakin ng lokal na pamahalaan na nananatiling kontrolado ang sitwasyon at patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspek at pananagutin sila sa nangyaring pag-atake. Mula Sharif Agua, Maguindanao del Sur, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Patay ang mag-asawa matapos masunog ang kanilang bahay sa Tacloban City. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmula ng apoy. Yan ang umarangkadang balita ni Dan Kirk Requies. Hindi na nakalabas ng kanilang bahay ang mag-asawa matapos itong masunog kahapon ng madaling araw sa pabahay sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City. Pasado alas 6 ng umaga nang mai-report ang sunog sa mga bumbero na agad naman nilang nirespondihan, ngunit malakin ang apoy pagdating nila sa lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP Tacloban, lumalabas na posibleng sa aircon ang pinagmulan ng sunog dahil sa narinig na ingay ng mga kapitbahay sa taas na parte ng bahay. Ongoing pa po ang ating investigation na kung saan nagsimula ang sunog. Pero base sa mga nakakita, witness, may nagsasabi na nanggaling po sa aircon dun sa taas. Kasi may naririnig silang ingay na galing mismo sa aircon at saka may usok na. Kinilala ang mag-asawang natrap sa bahay na sina alias Paeng, 32 anyos, at si alias Abik, 31 anyos. Tinatayang aabot sa 60,000 piso ang naging danyo sa sunog, kung saan isang bahay ang naging totally damaged at 2 naman ang partially damaged. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing sunog para matukoy ang naging sanhi nito. Sa ngayon sir is kinukuha natin yung mga possible na witnesses para makuha yung side nila. And then, nangalap din tayo ng yung appliances para makita natin kung ang cause ba nito is nag-overheat yung appliance or nagkaroon tayo ng mga short circuit. Mula sa Tacloban City, ako si Dan Kirk Requies ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Inaalam na ng Philippine National Police ang lahat ng posibleng motibo sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co, binubusisi rin ang kanyang mga aktibidad, political leanings, negosyo at pribadong buhay. Binaril at napatay si Lipata ng mga salaring sakay ng motorsiklo sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Sugatan naman ang kanyang kinakasama, buo na ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group MIMA upang tutukan ang kaso. Magpapakalat ang National Capital Region Police Office ng mahigit 20,000 pulis sa Metro Manila para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alep.
Puspusan ng paghahanda ng National Capital Region Police Office para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay NCRPO, PIO Chief Police Major Hazel Asilo, mahigit 20,000 pulis personnel ang ipapakalat sa buong Metro Manila. Meron po tayong ilalagay, syempre bukod po sa Batasan Pambansa Complex, ilalagyan po din natin yung pangunahing possible routes po ng ating Pangulo. Meron po tayo sa paligid ng Batasan, meron tayo sa mga border control points, sa EDSA Shrine, sa Malacanang, sa Senate, at sa iba pa pong lugar na posible pong magkaroon po ng mga pagtitipon. Mananatili pa ring mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang, lalo na sa ilang kalsada malapit sa Menjola. Bukod pa rito, may de-deploy din na 4,500 na augmented personnel mula sa ibang regional police offices at unit ng PNP. Meron po tayong mga nakahandang quick reaction teams, yung ating reserve forces, evacuation areas, medical response at emergency response units, at naka-activate din po yung ating multi-agency coordination center or yung ating MAC. Samantala, may 4 na grupo na ang nag-apply para magsagawa ng kilos protesta sa labas ng St. Peter's Shrine sa Commonwealth Avenue sa Lunes. Pero ayon kay Asilo, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naaprubahan na ang permit ng mga ito. Sa ngayon ay nananatili naka-heightened alert ang NCRPO bilang patuloy na paghahanda sa nalalapit na sona ng Pangulo. Wala pang araw kung kailan itataas sa full alert ang Metro Manila dahil depende pa ito sa kanilang magiging assessment. Pero handa ang NCRPO para matiyak ang pinakamataas na antas ng kahandaan. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kasado na ang malakihang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Tataas ng 3 pesos and 65 centavos ang kada litro ng gasolina, 10 pesos and 68 centavos sa diesel, at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa mga oil company para pag-aralan ang posibilidad na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo. Na ito lang Pilipinas bilang may pinakamataas na average residential rate sa singil ng kuryente sa buong ASEAN nitong Hunyo 2026. Sumampa sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang singil sa bansa na mas mataas pa kaysa sa Singapore. Dating nanguna ang Singapore sa pinakamahal na kuryente na may 12.34 pesos na singil kada kilowatt hour. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas na ito ay bunsod ng sunod-sunod na yellow alert sa Visayas dahil sa serya ng pagpalya ng mga planta ng kuryente sa rehiyon. Malacanang, kinondena ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na hinarang ni Pangulong Marcos ang panukalang 10,000 pisong ayuda. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa ikapitong araw ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang pagpapasampina sa bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Jack, inaprubahan na nga ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio, maliban na lamang doon sa dalawang kumpanya, ang JTC Group of Companies at ang Pikimong Philippines Corporation. Ito ay binasura ng korte. Limitado rin ang sabina sa peso-denominated accounts at hindi kasama ang foreign currency deposits. Samantala, pinayagan din ang sabina sa BIR records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2021 para sa pagbuo ng financial baseline. Pero nilinaw ng korte na kinakailangan muna ng presidential clearance bago formal na maipresenta ang mga tax record na ito sa paglilitis. Samantala kanina, balikan ko lamang bago nangyari yung pagdidiskusyon at yung pagdedesisyon ng presiding officer, mahigit 20 minutong pinagdebatihan ng senator judges ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla. Umikot nga yung manifestation ni Padilla sa
kanyang sagot sa Office of the Ombudsman ukol sa di umano'y hindi niya pagsumite ng counter affidavit sa kasong obstruction of justice. Ito ay kaugnay ng di umano'y pagtulong niya sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Julius Henry Valdeza, na ihain ng counter affidavit noong July 9 ng 4:40 p.m. Napasok sa deadline ng Ombudsman. Ganun pa man, pinalagan ng ilang senador ang pagtalakay sa usapin sa loob ng impeachment court. Sinabi nga ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi oras or yung impeachment court ay para lamang sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte at hindi para sa ibang mga bagay. Ipinagtanggol naman ni Minority Leader Alan Peter Cayetano si Padilla at iginiit na mahalaga ang integridad ng korte, specifically ng senator judges. Samantalang iminungkahi ni Senator Vicente Soto III na sa regular session na talakayin ang nasabing usapin. Matapos nga ito ay nagsimula na ang pagtatanong ng mga senator judges. Una na rito, si Senator Joel Villanueva na nilinaw kung paano magdedesisyon ang impeachment court hinggil sa usapin. Sumunod namang nagtanong si Senator Pia Cayetano na inihambing ang antas ng pagiging invasive ng sabina sa search warrant sa pagkalap ng ebidensya. Samantala, kinumpara naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa Vice Presidente sa na-dismiss na impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mababang kapulungan. Sa mga oras na ito, Jack, kinukumpirma lang natin yung magiging lineup ng testigong haharap sa impeachment court para bukas at sa Wednesday. Dahil inaasahan nga na dapat si Attorney Melvin Matibag ang tatayo bukas. Pero kanina, nung ating last na minonitor, baka may pagkakaiba doon sa nasabing schedule, Jack. Okay, may ilang tanong lang ako, Angela. Ito, dahil nag-decide na ang presiding officer, si Senator Chis Escudero, yun na yung magiging decision dyan or kailangan pa ba pagbotohan ng mga senators among themselves tungkol dito? Tungkol dun sa BIR box or ito na talaga yung naging desisyon? Jack, ruling na nga ito, so ito na yung pagdedesisyon. Pero kanina naririnig na rin natin na magkakaroon or ang ilang senador, specifically si Senator Alan Peter Cayetano and even Senator Pia Cayetano, meron silang mga ibang eco-contest or suhestyon doon sa mga pagbabago pagdating doon sa nasabing ruling. Yung ruling kasi ay composed of different factors, so maraming may mga bagay na saang-ayon ng lahat ng senador, may ibang bagay naman na hindi. Kaya for now, iintay natin kung ano yung mangyayari at magiging senyales ng impeachment court kung ano ang gagawin pagdating doon sa mga pagko-contest ng iba pang senador. Jack? Kumbaga yung ruling, Angela, ay final pero tama, kailangan may approval pa ng ating Pangulo? Tama? Tama ba yung rinig ko? Tama, Jack. Kung ipipresenta na ito sa korte bilang ebidensya ay kailangan ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jack? And kanina may mga sinabi na, nag-object ba or kumontra pa ba ang prosecution? Tukol doon, di ba, may mga hindi sinalay na mga companies? Nag-object pa ba ang prosecution tukol dito? Jack, binabantayan natin yan kanina pero medyo nawalan lang tayo dahil nag-standby na tayo. Pero so far, ang narinig natin klarong mga maiko-contest ay yung senator judges. Pagdating doon sa ilan sa mga ruling, doon nga sa nasabing ruling ni Presiding Officer Chis Escudero. Pero pagdating sa prosecution, I think magbibigay rin sila ng hiwalay pang pahayag sa ilang sandali lamang sa pamamagitan ng press conference. Jack? Okay, huling dalawang tanong na lang, Angela, yung tungkol tomorrow. Di ba dapat nasa Article 4 pa rin tayo tomorrow? Or dahil, bakit na bago? Hindi na ba si Director Matibag yung available bukas? Jack, checking pa tayo sa final schedule nung magiging testigo na tatayo sa witness stand bukas. Pero tama yan, kung si Attorney Melvin Matibag pa rin ang tatayo bukas sa witness stand, siya na nga ang huli at nasa Article 4 pa rin tayo bukas ng impeachment o yung grave threat sa pagbabanta laban sa Pangulo, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Melvin Matibag na yung huling testigo para sa artikulong ito. Jack? Okay, medyo nagtaka lang ako kasi parang kala ko ay sigurado na si Director Matibag tomorrow. Pero ito nga, sabi mo nga, inaalam mo pa yung final. So, nagtataka lang ako kung nagkaroon ba ng last minute ng changes o biglang hindi naging available itong NBI Director or wala namang sinabing tungkol sa availability niya. So far, Jack, wala pang klarong
dahilan or narinig lang naman natin kanina no, na pinag-uusapan ng prosecution at ng senator judges, yun ngang tatayo dahil ilan sa or kaugnay ng bank records nga yung mga susunod na testigo no, mga if I'm correct, ito ay mga empleyado or mga kawani ng Land Bank at iba pang ahensya na concerned nga din na pagdating doon naman sa susunod na articles of impeachment na tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Jack? Okay, sige, maraming salamat. Angela Babad, live mula sa Senado. Tatalakayin ng prosecution ang lahat ng 4 ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ayon sa kanila, dapat malaman ng taong bayan ang lahat ng ebidensya para ilantad ang katotohanan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones, exclusive. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 opisyal na ang na-impeach ng Kongreso. 2 dito ay tumatak, si dating Pangulong Joseph Estrada at former Chief Justice Renato Corona. Nahinto ang impeachment trial ni Estrada noong 2001 matapos mag-walk out ang mga prosecutors dahil hindi pinayagang buksan ang second brown envelope na naglalaman ng mga secret bank account niya. Nagudyok ito ng EDSA II People Power Revolution kaya napalaya si Estrada sa pwesto noong January 20, 2001. Sa kabilang banda, 8 paratang naman ang inihain laban kay Corona. Ngunit 3 lang ang iprinisenta ng prosekusyon bago nilang kusang bitawan ang natitirang 5. Natapos ang 5 buwang paglilitis sa legal na paraan at hinatulan si Corona ng Senado bilang guilty noong May 29, 2012. Kaya siya ang kauna-unahang opisyal na natanggal gamit ang impeachment court. Si Vice President Sara Duterte naman ang kauna-unahang opisyal na na-impeach ng 2 beses ng Kongreso. Ayon kay House Prosecutor San Juan Representative Isabel Zamora, nais ng prosekusyon na ipresenta lahat ng 4 na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Gusto din namin ipakita ang ebidensya doon sa ibang articles. Of course, lagi namin pinag-uusapan lahat to, no? Kung tutuloy ba, ito ba yung next, ito ba yung witness na to ay tutuloy pa bilang isang witness, lahat naman. Everyday, pinag-uusapan namin ang strategy. It's very fluid, sabi namin. Kasunod ng pagharap ni NBA Director Melvin Matibag bilang panghuling witness sa Article 4 o ang grave threats, iginiit ni Zamora na dapat mabilis lang matapos ang pagtalakay ng ebidensya ni Matibag. Alam naming hahaba ang kanyang pag-upo sa witness stand dahil sigurado kaming may mga magtatanong na hindi related sa impeachment. Credentials. Baka credentials or bakit patungkol dun sa investigation niya. May paalala naman si Zamora sa mga senator judges. Sila po ay inihalal ng buong sambayan ng Pilipino or majority of it, di ba? So pakinggan nila ang boses ng taong bayan. Pagkatapos ng pagtalakay sa Article 4, nakatakda namang buksan ang talakayan sa pagpresenta ng prosekusyon ng ebidensya ng Article 2 na naglalaban ng mga di umano'y hindi may paliwanag o tagong yaman ng Vice Presidente. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Muling itinanggi ng prosecution panel na fishing expedition lamang ang apela nilang isapina ang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil may matibay na basehan na nagpapakita ng paglabas o paglabag ng pangalawang Pangulo sa Article 1 ng impeachment complaint o unexplained wealth. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio. Kinakailangang mailatag ang kabuuan ng financial picture ng isang pampublikong opisyal para madetermina kung meron ba itong unexplained wealth. Yan ang ipinunto ni House Prosecutor Representative Shell Jokno sa oral argument sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa kataas-taasang hukuman at ang dahilan kung bakit kailangang mabulat-lat ang mga bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente. Limitado kasi ang salin para malaman ng opisyal na pera at ari-arian ng isang opisyal. Ang hiling lang po ng prosecution ay mailabas ang ebidensya pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun kung siya po ay admissible o hindi. Ginamit ring halimbawa ni Jokno ang Corona impeachment kung saan ipinunto ni Presiding Officer Senator Juan Ponce Enrile na kinakailangan ng subpoena para magamit ang dokumento sa impeachment. The subpoena issued by this impeachment court is for the purpose of determining accountability based on the power that is expressly given
by the Constitution. Ang aming pong paniwala is that confidentiality cannot trump accountability. Inilatag din ni Jokno ang ultimate facts sa paglabag ng Article 1, gaya ng naipong hindi mapaliwanag na yaman na ditugma o labi sa legal na kinikita ng bise, kabigo ang tapat na ideklara ang kanyang salin at kabigo ang mag-divest ng kanyang interes sa negosyo nang manungkulan siya bilang bise. Dahil dito, may basihan at hindi fishing expedition ang hiling ng prosekusyon na isabina ang financial records ng bise-presidente. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ibinalik ng palasyo kay Senator Alan Peter Cayetano ang paglalarawan nito kay NBI Director Melvin Matibag bilang minion. Sabi ng Malacanang, kung hindi siya takot sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games, walang dahilan para manggalaiti siya. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. May mga mastermind talaga, may mga minion. So, Binanata ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano matapos itong ilarawan si NBA Director Attorney Melvin Matibag bilang isang karakter sa animated movie na Despicable Me. Sabi kasi ni Cayetano, tila sunod-sunuran lang sa tinawag niyang mastermind si Matibag. shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Sa aking pagkakaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. Nauna rito, kinwestiyon ni Cayetano ang isasagawang investigasyon ng NBI sa mga issue sa pondo ng 2019 SEA Games na kinasasangkutan niya. Bumwelta din ng Malacanang sa mga paratang ng senador na hinarang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala niya noon na 10,000 pisong ayuda. Pero hindi to umandar, hindi to umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo si Pangulong Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. Ayon sa palasyo, ang dapat sisihin ni Cayetano ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral. Dagdag ng palasyo, bukas ang administrasyon sa anumang panukalang makakatulong sa taong bayan. Dapat din umanong pag-aralan ng maigi ang mga panukala para hindi mailagay sa alanganin ng pondo ng bayan at hindi mapako ang binitawang pangako. Mula sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakahanda si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Si Dizon ang nooy pinuno ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng sports facility sa New Clark City. Aniya, malinis ang kanyang konsensya at nakahanda siyang sumunod sa sabina na maaring ilabas ng NBI. Nanindigan din siyang maayos at world-class ang pagkakagawa ng mga nasabing pasilidad. Sabi ni Dizon na dismiss na noong 2021 ang mga inihaing reklamo laban sa kanya at iba pang opisyal patungkol rito, kaya kampante siya na sa kalalabasan ng investigasyon. Sa pagkakataong ito, makakausap natin si journalist and professor Danilo Araw ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication. Magandang gabi, Professor Araw, and welcome back po sa Arangkada Balita. Yes, magandang gabi Ninya at Jack. Salamat po sa imbitasyong ito. Prof, ngayong pinayagan na ng Senado na buksan ang bank records ni VP Sara, magiging game changer ba ito sa impeachment trial ng Vice-Presidente? Most definitely game changer in the sense na malalaman sana ng publiko yung katotohanan. Ibang usapin yung pumayag
dun sa aktual na paglalahad ng mga datos. Ang iniiwasan natin dito, baka mamaya puro executive session yung mangyari at hindi malalaman ng publiko ano ba yung nilalaman ng mga dokumento, whether these are bank records, transaction receipts, na magpapatunay na may discrepancy dun sa gastusin at yung yaman ng mag-asawang Duterte or Carpio. So yun yung kailangang bantayan pa rin. So hindi tayo dapat maging kampante na porke makikita natin na victorious itong desisyon ay magpapatuloy na ito. Kaya yung pagbabantay ay kailangan pa rin po. So hindi porket pumayag sila na isapina itong mga bank records na ito ay isa sa publiko. Maaari pala itong closed door. So hindi natin makikita, no? Prof. Danilo, sinasabi Yes. nyo, it's not a guarantee na makikita ito ng buong madla, katulad yung napapanood natin sa impeachment. And also, we're expecting na he will sign it. Kailangan pa ng approval ng presidente, hindi ho ba? May mga opinion na nagsasabing hindi na kailangan ng approval ng Pangulo kasi on one hand, bakit kailangan pa ng imprimatur ng mismong Pangulo? As an impeachment court, di ba dapat may independence yan mula sa Malacanang? Minsan yun din yung nakapagtataka, masyadong ginagawa nating bureaucratic yung proseso. Kung ang impeachment ay totoong political exercise, and there should be some liberality sa usapin ng interpretasyon kasi tayong lahat naman hinahabol natin dito yung transparency and accountability kasi hindi naman forever dapat magtago sa usapin ng data privacy or anumang privacy-related issues yung pangalawang pangulo o kahit yung mismong asawa niya kasi hindi naman sila mga ordinaryong mamamayan at seryosong usapin itong sinasabing misuse and abuse of confidential and intelligence funds pati na rin yung allegations of ill-gotten wealth. Simple lang naman ang tanong kung walang tinatago, bakit kailangan pang pigilan yung pagbubukas ng mga importanteng dokumentong ito? And Professor Araw, ganito, na ano masasabi niyo sa nagiging kumbaga pagtitimon ni Senator Chis Escudero dito sa impeachment trial? At kanina medyo mabilis naman yung naging desisyon niya. Hindi na siya nag-play safe at ni-resort, di ba partner, na nagkaroon ng botohan pa at siya na mismo yung nag-decide. Ano po ang reaction niyo tungkol dito? Apparently, yung magkapatid na Cayetano at saka yung iba pang mga senator judges na wag muna nating pangalanan, they're apparently playing to the camera and they're playing to a certain crowd na hindi naman ito yung mas malawak na mamamayan, kundi yung mga taga-suporta ni Duterte at kahit kay Vice President Duterte mismo. They're there to please certain people or one particular personality. Sana iwasan yon kasi as a senator judge, you're supposed to comport yourself in a manner that would be befitting your uniform or your robe for that particular matter. Sana naman may objectivity na oobserbahan, hindi yung parang nagiging running joke na nga yung ilang senator judges, hindi mo malaman kung sila ba ay judge o abogado para sa isang kampo. So sana conscious yung magkapatid na Cayetano with regard to the public perception na nangyayari sa kasalukuyan. Wag lang silang umasa dun sa perspektiba ng isang kampo, dapat tingnan din nila yung magkakaibang perspektiba para ma-realize nila na may mali sa kanilang ginagawa at sa kanilang actuation mismo. Pero Professor, kumbaga, satisfied ba kayo sa performance ni Senator Chis Escudero bilang isang presiding officer ng impeachment court? Okay, magandang tanong yan. Yung satisfaction can be measured only with the benefit of hindsight. Sa ngayon, dapat wait and see ang pagtingin natin. Mahirap mag-conclude na mahusay ang kanyang ginagawa. Baka mamaya maudit na naman yung nakaraang taon. So let's not forget everything that happened the previous year nung may mishandling na nangyari sa impeachment mainly because of the way he handled or mishandled the impeachment proceedings in the past, kaya nandun pa rin yung pag-aagam-agam. At saka syempre, parang nakaamba pa rin yung posibilidad na kailangan din niyang managot doon sa ilang akusasyon hinggil sa questionable campaign contributions nung nakaraang halalan. Hindi porke siya yung presiding judge sa kasalukuyan sa impeachment trial ay ligtas na siya.
doon sa ganong klaseng alegasyon. So yung mga bagay na yon dapat conscious tayo na may mga posibilidad na mangyari pa rin in the near future. Kaya kung babalikan natin, sorry po kung medyo napapahaba, yung usapin ng absolute number to convict and to acquit, yung 16 and 9 as the magic numbers respectively, kailangang i-rethink po talaga yon kasi nandyan yung malaking posibilidad na may iba pang madadagdag na mawawala dun sa coercive power of the Senate. Opo. At sa pagpapatuloy nga po nitong impeachment trial, kapansin-pansin po na may mga senador na tinalakay ang sarili nilang mga kinakaharap na issue kesa sa mag-focus po sa kaso ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyo dito? Tingin ko tama lang that they be put in their proper places kasi tama naman na aksaya ng oras yung pag-uusapan yung sarili samantalang ang inaakusahan ay hindi naman sila yung subject ng impeachment trial. Ngayong araw lang ginamit ng isang senador yung plataforma para lang sabihin na may mali dun sa naging pahayag ng ombudsman hinggil sa kaso niya kasi nagpadala raw siya ng kanyang counter affidavit. Yun nga lang, hindi pala registered mail. If I'm not mistaken, stamp mail yata yun eh. So, I don't know bakit nila pinili yun. Samantalang yung door-to-door delivery, pwede namang gawin ora-orada. Nagtitipid yata sila ng mailing expenses. I don't know. So, yung mga bagay na yon, these are side issues. Para sa mga tao na involved, para sa kanila, importante yon. Pero when you look at the bigger picture, hindi siya kasing importante ng impeachment trial. Kaya ang pakiusap natin sa ilang mga senator judges, wag sana silang magkaroon ng tinatawag na main character complex. Yung feeling nila, sila lang yung nasa sentro ng mundo. Hindi po totoo yun. Opo. Pero bakit nga ba ngayon lang uli nabibring up etong pagkakasangkot ni Senator Alan Peter dito sa anomalya sa SEA Games? Siyempre, hindi natin na maiwasan na questionin yung timing po nito. Tama po kayo, may dahilan para questionin yung timing. Yung official na pahayag syempre ng NBI, lalo na yung mismong director, ay ngayon lang nila nakuha yung ebidensya o yung impormasyon. Talagang questionable yung timing. Kaya lang, these particular people like Cayetano had it coming na rin kasi habang malaking question mark yan mula pa noong 2019, it will come back to haunt them. Nagkataon lang na ngayon. In other words, whether nangyari siya noon, whether nangyari siya ngayon o mangyayari sa susunod na hinaharap, it's really bound to happen. Parang katulad din kay Marcoleta, yung questionable campaign expenses niya, 2025 elections yon, ngayon nabibring up at ngayon ay nakakulong na siya, although mainly for plunder. So mas nangyayari yon for various reasons, and the fact na yung ilang mga senador ay nahaharap sa iba't ibang klase or forma ng kontrobersya, whether campaign expenses, questionable campaign donations, flood control, LRT project, or SEA Games overpricing, whatever, they had it coming. Nangyari kasi yon dahil may kinasangkutan sila in the past. Prof, araw ang sinasabi nyo, kumbaga basta may anomalya, well, dapat lang naman na imbestigahan. Actually, itong 2019 SEA Games nga, ay talaga kumbaga sinasabi nga long overdue na rin. Ang isa pa nga actually partner, Professor Araw, na iniintay ko maimbestigahan na yung Dolomite Beach, di ba? Kung tutuusin, I'm sure may mga questionable na doon. Ano ba sasabi nyo po? At saka yung flood control, di ba? Oo, yan. Tama po kayo kasi nga ang panawagan naman ng maraming mamamayan, lahat ng sangkot ay dapat managot whether now or in the past. Kaya yung sinasabi ng ilang mga DDS na dapat na usigin din si Marcos Jr., it's a valid point. Pero may conscious effort naman in the past na mag-file ng impeachment laban kay Marcos Jr. Pero yun na nga, walang nangyari. Pero hindi naman porke walang nangyari ngayon, give up na yan. May mangyayari pa syempre sa mga susunod na linggo at sa mangyayaring State of the Nation address ni Marcos Jr., yung paniningil sa kanya ay magpapatuloy pa rin. Kaya ganun yung dapat nating pag-isipan. And on hindi naman personal note, but on a related note din, for the record, yung Contradaya, nag-file din naman ng complaint sa COMELEC, not just against Marcoleta, but also against Marcos Jr.
and Duterte for questionable campaign donations. Kasi may mga contractor na nag-donate kina Marcos at saka kina Duterte. So hanggang ngayon, pending pa rin siya sa COMELEC. Kaya yun lang yung kailangan kong linawin, at least dun sa isang kampo na nagsasabi na napaka-selective ng justice sa kasalukuyan. At least in the case of Contradaya, lahat ng sangkot ay pinipilit naming panagutin subject to certain logistical constraints. Kaya nga mas inuna namin sina Marcos at saka sina Duterte, bagamat marami pa rin questionable yung kanilang mga campaign contributions at yung mga nakuhang campaign donations. Prof, huling tanong na lang po mula sa akin. Alam ko si partner Nina may tanong pa. Pero yung tanong ko po, Prof Araw, no, babalik tayo doon sa impeachment nga kasi ito yung nakikita natin. Nakita nyo naman yung manner ng pagtatanong kanina ng mga senator judges. Naniniwala pa rin ba kayo na magiging patas sila eventually pa nagkaroon ng botohan? Kumbaga nandun pa rin yung hope nyo. Yung hope natin ay nasa public pressure. Hindi pa masyado sa mga senator judges hanggat nandyan yung publiko na kayang i-pressure at kayang mag-advocate for change. Talagang may mga senador diyan na mapipilitang bumoto ng kontra sa interest nila. Kaya mas doon tayo umaasa. Kaya ang panawagan natin sa publiko, ituloy lang yung panonood, yung pagmamatyag, at sama-sama nating i-pressure yung Senado na bumoto ayon sa ebidensya at naaayon sa empirical na datos na ibinibigay ng iba't ibang panig hinggil dito sa impeachment. So pakinggan yung sinasabi ng prosecution, pakinggan yung sinasabi ng depensa at pilitin yung mga senador na bumoto ayon sa katotohanan at ayon na rin sa interes ng nakararami. Kasi ang habol natin dito, transparency and accountability. Hindi dapat mawala sa lugar yung pagpapanagot sa mga kamalian. Opo. And huling tanong na lang po, Professor Araw, kahit maiksi lang po. Prof, ano pong advice nyo or tips sa media ngayon na nagko-cover at nagmamatsyag dito sa impeachment trial? Paano kaya nila ito lalong gawin maintindihan ng taong bayan? Kasi puro legalities, baka tayo nalulunod na sa katakot-takot na legalities at mawalan ng atensyon, mabore. Hindi ho ba? Ang pinaka-practical, ituloy lang yung live report no matter how boring and long-winding it may be. Kung kailangang ma-preempt yung ilang mga programa, sana ituloy pa rin. Huwag sanang magsawa sa live report kasi mahalaga po yan. Ikalawa, tama ka, Ninya and Jack, let's make the uninteresting interesting. Pag-uusapan na yung mga numero, yung mga statistika, tsaka yung mga termino sa accounting, dadagdag yan sa mga legal terminology, magiging boring po talaga yan. Kaya kailangang ipaliwanag ito sa publiko sa paraang may intindihan talaga ng masa without trivializing the issue. Mahalaga po rito ang wikang Filipino. Hindi natin pinatatamaan yung mga news media organization na mga Inglesero na mahilig sa wikang Ingles. Pero just this once po sana, gumamit tayo ng sariling wika para mas maintindihan po tayo. At syempre sa mga nag-uulat, patuloy lang yung pagbabantay, patuloy lang yung pag-uulat ng mga seryosong bagay. Kung may mga sigawan, iyakan, o anumang drama dyan sa Senado, pwede namang iulat yan, pero ayon sa konteksto kung bakit nangyari yung iyakan at sigawan, wag na natin sanang i-sensationalize pa. And of course, last point, yung fact-checking, wag po nating kalimutan yan. Hindi porket senador ka, lahat ng sinasabi mo ay totoo. So kailangan pina-fact-check din po. Alright, nako, maraming salamat, Professor Araw. Maraming salamat. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Posibleng tumestigo si dating Senador Richard Gordon sa pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan 1st Division sa Pharmaly Scandal. Tumayong chairperson si Gordon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisimula ng investigasyon noong 2021 sa umano'y maanumalyang transaksyon. Una nang nadiskubre ang kahina-hinalang paglipat ng mahigit 41 billion pesos sa COVID-19 response funds mula Department of Health patungo sa Procurement Service, Department of Budget and Management. Kasalukuyan ng nililitis sa 1st Division ang kasong graft laban kina dating DOH Secretary Francisco Duque III at dating DBM Undersecretary Christopher Lloyd Lao.
Nakatakdang ganapin ang susunod na pagdinig sa korte sa August 3 kung saan inaasahang ihaharap si dating Senator Gordon. Nagtungo na sa tanggapan ng MMDA ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway nitong Huwebes ng gabi. Ang naturang traffic enforcer na diskubreng nakainom pala. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler. Dala lang po ng problema sa aking pamilya. Humarap sa opisina ng Metropolitan Manila Development Authority ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway nitong gabi ng Huwebes. Hindi kasya. Makikita sa video na ito kung paano sinalubong ng traffic enforcer na nakasakay sa motorsiklo ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa White Plains. Sumenyas pa ang enforcer at nagpumilit na makadaan pero umatras din ito nang babain na ng driver ng bus. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Vic Nunez, lumalabas sa investigasyon na nakainom ng mga oras na iyon ng 52 anyos na enforcer na kinilala na traffic aid at empleyado ng ahensya sa loob ng mahigit 20 taon. Apparently, base dun sa video, mukhang nakainom yung aming enforcer. So, kasi hindi niya na pagtanto kung siya ay sumasalubong pa. At napakadelikado yung kanyang ginawaan. Umamin naman ang suspect na nasa impluwensya siya ng alak na mga oras na iyon matapos dumalo ng birthday party nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa kanyang asawa na mayroong medical emergency ang kanyang PWD na anak. Kaya nabigla po ako Yung mga panahon na po yan. Blackout po yung aking pag-iisip. At nataranta na po ako. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasok ko. Nahihirapan po huminga yung anak ko dahil may butas po yung kanyang puso. Labis naman ang paghingi ng tawad ng traffic enforcers sa nagawa nito. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi nila kukonsintihin ang nangyaring insidente. Ang MMDA will be throwing the full force of the law, all the books on him regarding sa administratibong disiplina. Dagdag pa niya na posibleng maharap sa reklamong grave misconduct at madismiss sa serbisyo ang traffic enforcer. Mag-apila na lang siya kung sa tingin niya masyadong harsh ang magiging parusa. Pero based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismissal from the service ang parusa. Sa ngayon ay naglabas na ang MMDA ng show cause order laban sa sangkot na traffic enforcer at hinihintay na lamang ang magiging sagot nito. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naghahanda na para sa US Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos ang matagumpay at makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon. Nitong nakaraang linggo lang, naging booked and busy ang 21-year-old Pinoy tennis pride matapos ang sunod-sunod na appearances sa Pilipinas. Bilang world number 29, nakatuon na ulit ang atensyon ni Ayala sa hard court swing bilang preparasyon sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon sa US Open. Unang lalaban si Alex sa star-studded Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Mula July 27 hanggang August 2, nakatakda naman silang mag-team up ulit ni Venus Williams para sa doubles category matapos ang pagtatambal nila sa Bad Homburg Open noong grass court season. Ginaganap ang FAMAS 2026 kung saan pararangalan ang mga pinakamagagaling na personalidad sa larangan ng TV, radyo at pati na rin sa new media. Live na live nga po nag-iisang beshi ng bayan mula dito sa Manila Hotels at ito po ang ating showbiz balita. Live na live mula dito sa Fiesta Pavilion ng Di Manila Hotel ang kauna-unahang FAMAS Broadcast Arts Awards para kilalanin at parangalan ang mga outstanding personalities, programs, digital creators mula sa radyo, telebisyon at pati na rin sa new media. Nominado para sa Best AM Anchor ang mga pambato natin mula sa DZMM na sina Alvin El Chico at Papa Awal Paz. Best AM radio program naman ang Kabayan, Gising Pilipinas at Balita Antemano. Sa FM naman, nominado as Best FM radio program ang Banana Crew ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes at ang inyo pong lingkod para sa Best
Best FM Radio DJ. Para naman sa telebisyon, nominado ang mga bigating programa at pangalan tulad ng Batang Quiapo, Encantadia, Lavender Fields, Maalaala Mo Kaya at Magpakailanman. Nominado din sina Bea Alonzo, Coco Martin at Jody Santa Maria, pati na rin ang megastar na si Sharon Cuneta. Ngayon po kasalukuyang naglalakad na sa ating red carpet papasok sa pinaka-venue ang mga nominees. Pero yun na muna ang latest dito sa Pavilion sa Manila Hotel. Balik sa inyo sa studio, Nina and Jack. Outfit pa lang, panalo na si Jai Ho. Good luck. Good luck and congrats sa nomination. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.